Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Ang humingi ng pabor sa'yo, Heso Kristo. Bago ang pananaw, maging ang damdamin ko. Nagliwanag ang isip at ang aking mundo'y nagbago. Pag-ibig mo sa puso ko ay parang batis, tahimik na tumitibo pagkat wala ng galit. Minsan pang pinatunayan ng Amang nasa langit na walang imposible. Sino ka man at ano pa man ang iyong pinagmulan. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang akin. Kapayapaan, oh, sa buhay ko ngayon ay wala nang ibang sasambahin. Mapalad ako pagkat ako'y pinili mo. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Kapayapaan ang nagbibigay sigla sa aking katawan. Kapayapaan ang naghahari sa aking tahanan. Oh, tunay na ikaw, Jesus, ang akin. Tunay na ikaw, Jesus, ang akin. Tunay na ikaw, Jesus, ang akin. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong masayang tahanan at tayo ay sumampa na sa buwan ng September. So, first episode po natin for the month of September. At alam nyo naman, dito sa Pilipinas, kapag bare months na, nagsisimula na rin tayong makapakinig ng iba't ibang mga pamaskong tugtugin sa ating pong paligid. Baka nga ikaw nagpatugtog ka na rin ng Christmas carols or Christmas songs nitong mga nakaraang araw. Ako po ang inyong Kumare Forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, bumabati sa inyo ng masayang araw dito po sa Masayang Tahanan. Ang ating pong program ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company, 702 DZAS. Napakikinggan din po tayo sa iba't ibang radio stations ng FEBC. Kapag po papalapit ang Pasko, although malayo-layo pa, 3 buwan pa, mahaba pa ang countdown. Pero isa sa mga pinag-iisipan natin, bukod doon sa mga regalo,
nagsisimula na rin tayong magplano para sa susunod na taon. Merong mga New Year's resolutions na iniisip ang mga tao. At alam niyo po ba, isa doon sa mga palaging nasa top 10 na New Year's resolution ng mga tao, quit smoking. Isa yan talaga sa mga uso sa mga New Year's resolution kapag nagkakaroon ng bagong taon. Although malayo pa tayo sa Christmas at malayo pa tayo sa bagong taon, pag-usapan nga natin yung quit smoking and quitting other habits that are not healthy for our lifestyle. Ang atin pong panauhin ngayon ay naging matagumpay diyan sa kanyang kagustuhan na hindi na po mag-smoke. At maganda yan ha, very good yan. Talagang pinapalakpakan natin ang mga nakaya na huminto na sa paninigarilyo kasi ang alam ko hindi yan madali. Hindi naman base sa sarili kong karanasan, ano? Pero nakita ko yan sa aking tatay. For many, many years talagang ang tatay ko, he used to smoke pero palagay ko, nung nasa 40s siya, doon nagsimula na sabi niya, hindi na ako maninigarilyo. Ngayon, isa pong bata pa to, 30 years old lamang. At in her journey, isa sa mga naging decision niya sa buhay ay tumigil na sa paninigarilyo. Atin pong kikilalanin ngayon ang ating guest dito sa Masayang Tahanan. Siya po ay isang call center worker at single mom po siya. Part po siya ng isang discipleship group sa Victory at tinatapos pa yung kanyang pag-aaral bilang BS Psychology student. Umabot na siya ng third year at isa sa mga goals niya sa mga susunod na taon ay makabalik sa pag-aaral. A single mom to an 8-year-old boy, kilalanin po natin si Mika Reyes. Mika, welcome to Masayang Tahanan. Kamusta ka ngayon? Hello po, good afternoon. Okay naman po. Masaya naman po. Masaya naman? Oo, dapat masaya kasi nandito ka sa Masayang Tahanan. Mika, kagaya nga ng sinabi natin sa introduction, isa doon sa mga napagtagumpayan mo na sa buhay ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Bigyan mo naman kami ng konting background. Kailan ka ba nagsimulang manigarilyo at sino ang nag-introduce sa'yo nito? Bali, wala naman pong nag-introduce. Pero lumaki po kasi ako na meron akong lola na chain smoker talaga. Tapos nakikita-kita ko lang rin po sa iba. Pero, so may idea na po ako. Pero nung 16 po ata, mga 16 years old, yung first na nag-try ako. Pero hindi po talaga literal na naglagi nag-aano. Parang naging dumalas na lang siya nung 18, ganun, mga 18 or 19 years old. Yung 19 po yung naging malakas na, naging chain smoker na talaga pong tawagin yung sarili ko. Kasi nag-start po na maging chain smoker ako nung nagpunta po kasi ako dati sa Japan. Nag-stay po ako doon ng 6 months sa relatives po namin doon. Tapos sa lamig po ng klima doon, ang lakas ko rin po talaga nun mag-smoke before. So kaya ko pong umubos dati ng mga 2 packs ng siguro sa isang araw. Tapos, nung umuwi po dito sa Philippines, nabuntis po ako. I got pregnant, and then I stopped naman po yung mga vices, drinking and smoking. Pero up until, kasi I gave birth po, 2015 So, mga around 2017 to 18, bumalik po ako. Pero hindi na po like always. Pero hanggat may pagkakataon po sa trabaho, breaks, ganun, lunch, nag-i-smoke po ako. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa BPO, sa call center, talagang maraming smokers to keep you awake, to keep you alert, hindi ba? Yung iba yun ang pamalikas na ginagawa. Talagang totoo yung kasabihan na ang values, they are not really taught but they are caught. Sabi mo nga, wala namang nagturo sa'yo na manigarilyo.
Pero dahil nakikita mo kay Lola na isang chain smoker, yun na yung parang naging introduction. Meron nga akong mga alam, sila yung pinapabili ng nanay, tatay nila sa tindahan pagkatapos sasabihin, Opo, sige, dati. kasihan mo na. Na-experience mo ba yon? Opo. Na-experience ko po yun dati. Yung lola ko po kasi, yun nga, chain smoker po talaga siya. So, lagi pong utusan na pumunta sa tindahan, bumili ng, madami po talaga, madami talaga yung sigarilyo. Tsaka, naniniwala po ako din kasi before po um, naging parang belief ko rin na kung hindi naman nakikita kung wala ko naman akong nakikita, bakit ko naman gagayahin, parang ganun. So, yun din po yung pumasok sa isip ko kasi may anak na nga po ako, tapos aware na po siya doon sa vape na ginagamit ko. So, alam ko naman po na magiging masama. So bukod doon sa literal na sigarilyo, nag-vape ka rin. Apo, kasi ano po, parang nag-transition po ako from cigarette to vape. Matagal ka nag-vape? Opo, parang nag-start ako mag-vape 2020. Tapos ito lang pong 2023 nag-stop ako. Ano ang mas mahal? Kasi hindi ako masyadong familiar. Although nakikita ko, tsaka recently naging balita yung vaping, di ba? Dahil nga isang sikat na artista nakita na nag-vape, ano. Pero ano, in terms of cost, tapos kung paano siya ginagamit, ano yung kaibahan ng dalawa? Yung cigarette po kasi, bukod sa mabaho po siya, baho sa kamay, mausok, makalat din po kasi uubos po siya eh. Dapat mag-smoke ka ng cigarette in as much as possible nasa labas ka po. Pero yung vape po kasi anywhere, kahit sa close na room or sa CR, kasi nagmo-moist lang po yung yung usok niya. So, pero both lang din naman pong expensive. Depende na lang rin po siguro sa gagamit. Kasi kung malakas ka naman sigarilyo, yung cigarette talaga, mapapagastos ka din. Kasi lalo na po ngayon, sobrang expensive na per stick ng cigarette. Tapos pag vape naman po, juice naman po yung ginagamit doon. Juice na may flavor. Pag malakas ka rin naman pong mag-vape like hipak po kasi yung tawag doon, hipak ka ng hipak. Mas mabilis po maubos yung juice mo. Mas mabilis din, magastos din po kasi bili ka rin ng bili. Pero parang parehas lang din po sila ng magiging cost. Depende na lang po sa lakas talaga. Oo. Ano yung pinaka-reason bakit ka naging chain smoker? Nung simula ang sabi mo, pakonti-konti lang, di ba? And then you found yourself buying and consuming at least 2 packs, no? 2 pakete, marami-rami yun, ha? Opo. Yung 2 packs naman po yun, doon kasi sa Japan po yun. Kasi malamig po yung klima. Tapos naging, parang para sa akin, naging oral fixation ko siya. Yung tipong, parang pag walang ginagawa or naghihintay lang ako or katatapos ko lang kumain, parang hindi satisfied yung bibig ko ng walang ginagawa. Pero Mika, kahit na naging chain smoker, nung ginusto mo na tumigil dahil nga na-pregnant ka, di ba, ay nakaya mong huminto. And for several months after that, talagang hindi ka pa naninigarilyo. Ano yung naging motivation nun, Mika? Yung ayoko po kasing magkaroon ng sakit yung anak ko. Dahil po, nagkaroon nga po ako ng pamangkin na nagkaroon ng primary complex. Primary complex kasi yung mga taong nakapaligid sa kanya, may papa yun na naninigarilyo, tapos kami, may lola siya. So yung mga tao po na humahalik sa kanya, doon niya po nakuha yung sakit niya. So natakot po ako na baka yung baby ko magkaroon din. So parang for 3 years po ata, in-stop ko siya.
Wow, congratulations. Mahirap-hirap yun ha, 3 taon na yung habit na it's quite addictive, no? Nag-give up mo because of love dahil sa pagmamahal sa Yes. anak. At yung sinabi mo at pinoint out mo, yun pong paninigarilyo, hindi lang masama para doon sa naninigarilyo, kundi meron din po itong napaka unhealthy na epekto doon po sa mga nakalalanghap ng usok ng sigarilyo o second-hand smoke, no? Ang Smoker. mother ko hindi smoker pero nagkaroon ng lung cancer at yun yung dahilan ng kanyang pagpanaw. It's because nalanghap nga yung many years of inhaling smoke buhat doon sa ang father ko was a smoker before tapos syempre yung mga kaibigan nila naninigarilyo. So talaga pong merong hindi magandang epekto para sa buong pamilya. Matanong ko, Mika, so successful ka in terms of this vice or this unhealthy habit of smoking. Successful ka for 3 years, inano mo siya, nilisan mo, no? Hindi mo na siya ginagawa. Ba, malaki-laking katipiran din yun na so may pambili ka ng gatas ng anak mo. Magkano ba Opo. nagagastos mo sa sigarilyo dati? Dati po kasi hindi naman ako laging bumibili ng per pack. Mm-mm. Usually is per stick lang tapos na bibili lang po ako pagka nasa office. Pag kailangan lang po. So hindi rin ganun kalaki yung nagagastos ko talaga. Pero still, gumagastos pa rin po para din sa sa Oo. sigarilyo. So 3 years, no, na successful, walang gastos sa sigarilyo, healthy yung hangin na nilalanghap ng anak mo. Anong nangyari? Bakit tayo nagbalik doon sa paninigarilyo after 3 years? Sa trabaho na po, sa mga kaibigan sa trabaho, mga makakasama mo, dahil puro sila nigarilyo, parang ang tendency, naiinggit ako. Parang Mm-mm. gusto ko rin. Gusto ko lang ulit i-try, ganun. Gusto ko lang ulit ma-experience kasi matagal ko naman nang hindi ginagawa. Doon po Mm-mm. siya nag-start ng every breaks, every lunch, every after work. Nag-start na po ulit ako sige. At saka no, yung mga habits na ganyan, kapag natigil mo, pagkatapos binalik, paunti-unti, later on, Yes. babalik na naman doon sa dati, marami na naman na Opo. sigarilyo ang na-consume. What was the turning point? Ngayon, sabi mo, you have totally given up smoking and vaping. Ano ang kaibahan ngayon? Yung kaibahan ko ngayon is, like, sa office, kasi dati, ang office po kasi namin nasa 4th floor po na na level eh. Dati every breaks and lunch, after lunch, pababa. Parang magmamadali kang bumaba para vape na po ako na ito eh. Tapos, magmamadali ka rin bumalik. Ngayon po is, nakaka-save ng time ko na lang, na pinapahinga ko na lang. Yan, tapos mas healthy pa dito sa bahay. Save din po kasi hindi ko na kailangan bumili ng juice para sa vape ko. I mean, hindi ko siya iniintindi. Like, kaya nga po nung kinukwento ko rin talaga siya sa mga ka-churchmate ko, sa mga ka-VG ko, na parang ina-snap of a finger po talaga. Parang ganun siya kabilis na na-stop ko talaga. Parang sobrang ramdam na ramdam ko yung presence ng Holy Spirit ng pagpapastop sa akin. Kasi in a span of 1 week ayoko na siya. Ayoko na po siya talaga. Yan po siya kabilis. So, mas maganda, yun nga po, mas healthy na. Tapos, isa pang magandang part is nalayo niya na rin ako dun sa mga kaibigan ko na mga close ko pa naman po silang mga kaibigan until now, pero hindi na po nila ako naisasama.
hindi ko na rin po sila sinasamahan. Even in drinking, hindi na rin po. Talagang ang Panginoon ay may kapangyarihan para baguhin tayo, di ba? Si God talaga yung nangunguna sa ating transformation. Gaya nga ng sinabi mo, Mika, kanina, in just 1 week, parang snap of a finger, yung paghahanap mo sa sigarilyo, yung para bang naghahanap ka ng satisfying habit, no? Nawala lahat. Pwede mong ikwento sa amin papaano ito nangyari? What happened the week prior to your stopping this habit of smoking? Okay po. Nag-start po siya Sunday na actually that Sunday tinatamad po ako umattend ng church kasi naantok po ako, natamad ako. The good thing is yung church mayroong 3 service. Nagkaroon na po ng 3 service. So, umattend pa rin po ako dun sa 4 p.m. na service, yung last service. Tapos po, natatandaan ko po yun. Ang topic po, ang series po namin for that month is Even in the Impossible. Tapos, isa sa mga sinabi ni Pastor Ed Bell noon is, meron siyang friend na gustong-gusto na mag-quit, mag-nigarilyo. Tapos, umiiyak daw sa sasakyan niya. Tapos, nasabi daw na, Lord, please, gusto ko na itong itigil. Tapos, pagising na lang daw po kinabukasan, ayaw na ng amoy ng sigarilyo. Tapos, hindi napapalakpak po ako. Tapos, napapray din po ako na, Lord, gusto ko rin. Ayoko na rin mag-vape. Ayoko na rin pong smoke. Tapos, ang nangyari po, pero nung Sunday po yan, nagda-drive po ako pa uwi. Pag nagda-drive po kasi ako, hobby ko na siya na nag-vape po ako. Nag-vape pa rin po ako pa uwi. Galing church. Nag-vape pa rin po ako. Tapos, pinatong ko lang po yung vape sa Durabox ng anak ko. Tapos, after nun, the whole night, hindi ko na po siya naalala. Hinahanap ko, hindi ko naalala na doon ko nilagay. Pero usually po kasi iniipit ko siya sa ilalim ng unan na hinihigaan ko eh. Tapos kinabukasan po, pagpasok ko sa office dahil madaling araw, naiwan ko naman po siya. Hindi the whole day na nasa office ako, hindi po ako nag-vape kasi wala po eh. Naiwan ko po kasi siya eh. Tapos tapos parang the next day, sumabay po ako sa may katrabaho ko na may sasakyan din. Tuesday po pala, nauna po pala to. Tuesday po nun. Coding po ako, so hindi po ako nag-drive. Sumabay po ako sa katrabaho ko na may sasakyan. So dahil hindi naman po yung nag-i-smoke, hindi naman po siya nag-vape. Yung vape ko, isa na bag ko lang. Hindi ko ginamit. Kasi nakisabay lang ako. Tapos po, nung umakyat kami sa office, iniwan ko lang po yung bag ko doon. So, naiwan ko rin po yung vape ko doon. Tapos, hindi rin po ako bumaba para ng breaks and lunch para mag-vape. Kasi naiwan ko nga po doon sa sasakyan eh. Parang pag-uwi po noon, pag-uwi, doon ko lang po naalala na, ay, may vape pala. Tapos, yun nga po doon na po yung nilapag ko lang siya sa ibabaw ng Durabox ng bibi ko. Tapos, hindi po ako nag-vape. Tapos kinabukasan, hindi ko maalala na kung saan ko siya pinatong. Hinanap ko siya. So, wala siya. Pumasok po ako nang wala, hindi ko siya dala. So, nag-start po doon na, so the whole day po ulit, hindi po ulit ako nag-vape. Pag uwi ko po ulit, nung hapon, nakita ko po siya, tapos sabi ko, ito pala yung vape pin. Tapos, pag-try ko po, bali Wednesday na po yun, pag-try ko po, sumipak, sabi ko po talaga, parang madudual-dual po ako sa lasa. Sabi ko, bakit ang lasa? Sabi ko nang gano'n. Tapos, hindi ko siya ginalaw. Hindi ko siya ginamit. Simula po nun, iniwan ko na siya. Kinabukasan po, Thursday, pumasok ako, hindi ko na naman siya dala. Pero sinasabi ko na po yun sa mga close ko, na, yung mga katabi ko sa upuan, na, alam mo parang ayoko na ng lasa ng vape ko. Ganyan. Tapos sinabi ko po dun sa isang friend kong bakla po yun. Sabi ko sa kanya is mommy. Sabi ko sa kanya, parang ayoko nang sabi niya po pala, bakit hindi na daw ako sumasama sa kanila? Sabi ko, kasi kahapon naiwan ko. Tapos yung tinikman ko kagabi, hindi ko na gusto yung lasa. Sabi ko, ngayon naman, hindi ko na dinala.
Sabi ko, kasi plano ko na mag-stop. Sabi ko, mag-quit na. Pero that time po, nagpipray-pray na rin po ako na, Lord, thank you kasi hindi ko na gusto yung lasa. Parang real quick na hindi ko na gusto yung lasa. Tapos Mm. sinabi niya sa akin na, akin na lang yung vape mo. Sabi niya sa akin na gano'n. Sa kanya na lang daw. Kasi parang hindi na daw siya bibili. Sabi ko, okay lang din naman. Kasi actually, bala ko rin naman siyang itapon. Okay, ibenta na lang. Sabi ko na gano'n. Tapos ang ending, binigay ko na po sa kanya. Sabi ko, pero alam mo, baka it's time na rin na mag-stop ka na rin mag-smoke. Sabi ko na sa kanya yan. Pero syempre po, yung mga, kasi gay siya, tapos may kalibid siya na guy, tapos matagal na rin talaga siyang nag-smoke, na damage na rin talaga yung ngipin niya dahil sa smoke. Hindi po gano'n kadali na maano siya. So parang nangyari po sa akin, Friday, wala na, hindi na po talaga. Dinala ko po yung yung vape, binigay ko lang sa kanya. Tapos Saturday, Sunday, then Sunday po nun, kinuwento ko kila Ate Lorraine, yung mga kabidji ko, na ganun nga yung nangyari. Sabi ko, in a span of 1 week, ayoko na siya. Tapos sobrang thankful po ako. Sobrang thankful ko kasi kahit inaasar nila ako dun sa office na, di ka na talaga nag-smoke sa hindi na nga talaga. Ayoko na talaga nung lasa. Sabi ko na nga. Pero lagi ko pong ina-admit na, alam ko naman na baka dumating yung time na makatikim ako ulit, tapos hanapin ko ulit. Pero as much as possible ngayon, lagi kong pinag-pray kay Lord na ilayo din ako dun sa mga taong pwedeng maka-influence sa akin, ganong bagay. So for po, 1 month na rin po ata, or almost 1 month na rin po ata, or 1 month na rin po ata, na hindi na ako nag-vape or nag-i-smoke talaga. So, ganun po kasi. Congratulations, ha? Oo, Yes, thank you po. congratulations. Hindi yun madali, hindi ba? Yes. Pero sabi mo nga, walang imposible because we have a God whose business is making the impossible possible. Yes, yes po. Maraming mga pwedeng maging dahilan na, naku, hindi ako, di ba yung iba ginagawa yung paninigarilyo sa CR kasi yun daw yung kanilang pangpakalma, hindi ba? Opo, Parang part ng daily routine nila. Yung iba naman sinasabi, naku, mahihirapan ako kasi magkakaroon ng withdrawal kapag nag-stop ako mag-smoke. Opo. Pero ang lahat ng ito ay pwedeng tulungan tayo ng Panginoon para ma-overcome natin. And we pray, ang prayer namin, Mika, hindi lang 1 month, kundi yung buwan, madagdagan, maging taon, at yung taon, madagdagan ng maraming taon hanggang hindi mo na talaga babalikan ang habit na yan. Mika, ano yung mga nakita mong benefit? Sabi mo nga, after a week, na hindi ka nakapag-vape, hindi ka naninigarilyo, sinabi mo na siya kaagad doon sa inyong discipleship group o doon sa inyong victory group. Ano yung kahalagahan na meron kang accountability group, na meron kang mga pinagsasabihan na ito yung naging karanasan ko, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mag-vape. How important is that to you? At dito sa goal na tinatahak mo, be healthier and to honor God sa pamamagitan ng pag-give up nitong unhealthy habit na ito? Actually po, sobrang saya ng puso ko sa mga ka-video ko ngayon. Kasi sa lagi ko pa sinasabi sa kanila na parang I'm beyond blessed and beyond grateful to have known them. Kasi sabi ko nga po, sa kanila ko nararamdaman na parang kahit wala ako, gipit ako, hindi ako mahihiyang sabihin sa kanila, or hindi ko kailangang sabayan yung level na kaya nilang bumili ng ganito, kaya nilang ganito. Kasi sobrang struggle din po talaga ako sa financially. Tapos, ayun pa, nakakasave po yun kasi sa financial, hindi ko na siya sinasama sa mga kailangan kong bilhin. Basta po yung dun sa group na kasama ko ngayon, mas masaya kasi hindi mo na kailangan i-filter yung mga ikukwento mo. Even personal masyado na
nangyari sa buhay mo, na mga pinagdaanan ko na masakit, na hindi nakakatuwa, na Mm. I mean, kung sa ibang tao ko po ikukuwento, malamang jinudge na ako. Mm. Yun. Pero sa kanila po, hindi po ako ramdam ng judgment. Kaya, tapos, basta iba po yung pagiging mabait nila, yung knowledge na nagiging ko sa kanila, yung wisdom na nagiging ko sa kanila, yung encouragement, iba po. Kaya sabi ko, lagi ko po sinasabi sa kanila na sobrang saya ng puso ko talaga na nakilala ko sila, na nakasama ko sila sa church. So you found a Yes safe po. space, you found a group na Yes. hindi ka i-judge for who you are, pero Opo, tatanggapin yes. ka, di ba? Tatanggapin, susuportahan para higit tayong mapalapit sa Diyos, higit na Yes. maayos yung ating buhay. Nabanggit mo you are a single mom and you were quite young when you became a mother. Yes po. Sino yung naging pinaka-support group mo sa pagpapalaki ng iyong anak who is now 8 years old? Kasi po, meron po talaga akong ugali na hindi dependent sa family. Parang lagi po akong independent, gano'n. So before po, lagi ko lang po nang kasama yung partner ko, yung daddy ng baby ko. Kasi siya po yung first and long boyfriend ko before. Tapos naging daddy ng baby ko. Tapos lagi po kami nakatira sa kanila or mangungupahan. Ganun po dati. Tapos yun po, ever since 2 months pa lang po yung baby ko, hindi naman po ako tumigil mag-work eh. Nag-work na po talaga ako. Pagka may mga kailangan, tas gipit na gipit talaga, doon po ako lalapit sa family. And then sa family na ganun din po. Pero most of the time po talaga, kami lang din po talaga dalawa yung nagpo-provide para sa anak. Ano yung mga challenges ng pagiging single mom? Ngayon po, actually, very recent lang rin naman po yung hindi na nagbibigay ng sustento yung daddy niya. Kasi last year lang po kami naghiwalay. Very recent lang po na hindi na nagbibigay ng sustento. So, feeling ko po ang isa sa mga struggle is financially po talaga. Kasi grade 2 na po siya ngayon, tapos kailangan ko po i-prioritize na yung mga kailangan niya sa school, may pa-enroll po siya. Pero thankful po kasi yung family ko, mas na-appreciate ko po na kailangan ko pala sila. Yung ganung bagay po. Kasi dati po lagi po akong stand alone na. Yung lagi pong, hindi, okay lang ako. Hindi ako hihingi ng tulong. Hanggat hindi ko kailangan. Pero ngayon po, family ko lang po talaga yung tumutulong sa akin. Like, always. Sa lahat ng kailangan ko sa kasi yung sahod ko po, laging sakto lang sa mga bills, sa mga debts na, utang na kailangan ko bayaran. Tapos yung sasakyan ko, may nagmamonthly pa rin po ako sa sasakyan ko. So, lagi pong walang natitira sa akin. Pero yung family ko po, especially yung stepmom ko, magbibigay po sa akin ng panggas ko. And so, tapos nagbabaon lang po ako lagi sa office. Hindi po ako nahihiya magbaon. Hindi katulad sa mga previous company ko dati na pag wala akong baon, nakakahiya. Ganun. Ngayon po hindi po ako nahihiya. Pag wala. Tsaka, yung mga circle of friends na mga kasama ko ngayon sa office, kasi may isa rin akong ka-office mates na Christian, na kinukwento ko rin po sa kanya. Kinuwento ko po sa kanya yung naging journey ng pag-stop ko ng Hindi po ako nagugutom sa office kasi marami pong tumutulong para nagbibigay sa akin ng pagkain. Yan po. Totoong-totoo yan, Mika, no? If we are part of God's family, talagang maraming mag-aalaga sa atin. At dumarating yan kahit hindi natin hinihingi, hindi natin ine-expect. Minsan na lang biglang may magbibigay sa iyo ng pagkain. Just at the right time, even from people that we least expect. And I'm sure marami pang ipaparanas na ganyan sa inyo ang Panginoon, sa inyong mag-ina. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa Masayang Tahanan. Ang atin nga pong kasama ngayon ay si Mika Reyes. And recently, she overcame one unhealthy habit, and that is smoking.
Kung nagawa ni Mika sa tulong ng Panginoon, magagawa mo rin yan if you are struggling with unhealthy habits in your life right now. Mas lalo nating makikilala si Mika maya-maya sa pagpapatuloy ng ating masayang kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Pakinggan po muna natin ang awit na ito, buhat sa Papuri Music. Ang Papuri po ay magse-celebrate ng kanyang 66th anniversary. Malapit na po yan. Antabayanan niyo po ang mga detalyeng ipaaabot sa atin kung kailan at saan magaganap ang anniversary concert ng Papuri. In the meantime, let's enjoy this music. Kung mawala man ang lahat sa aking paligid, kayamanan at pangarap at pag-ibig. Kung mawala man ang lahat sa akin, patuloy pa rin ba akong aawit? Kung may mga pagpapala, ako'y tuwang-tuwa. Hindi mapigilan, ngiti ko'y kitang-kita. Ang magpasalamat aking nagagawang tuloy-tuloy. Sa bawat biyaya ako'y namamangha, pinangakong habang buhay ibibigay lahat at iaalay ang papuri sa'yo, oh Diyos. Ngunit bakit ngayon
Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Masayang Tahanan. Ang Masayang Tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. At kasama natin ngayong araw si Mika Reyes. Siya po ay single mom, nagtatrabaho sa call center, at she is going to return to school hopefully by next year para tapusin po yung kanyang course na BS Psychology. Ayan, Mika, meron ka bang mga gustong batiin? Ang VG ninyo, alam ko ang V group leader mo si Lorraine. Sino-sino mga members ninyo sa inyong victory group? Si Ate May, si Daniela, si Ruth, si Peachy. Actually, marami pa po eh. Yung iba, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung madalas ko pong nakakasama sa time slot ng service na natin nito. Yun po, sila Ate Lorraine, si Daniela, si Ate May, si July, si Ate July, si Peachy, saka si Ruth. Ako, nakakatuwa. At meron kang victory group, meron kang accountability group dyan sa inyong church. At importante nga po yan. We don't just go to church. Sabi nga, we grow big in a small group. Mas lalo tayong lalalim sa ating relationship sa Panginoon kung tayo po ay nakikipag-fellowship, kung tayo po ay kasama ng atin pong mga ka-small group. Small group. Kagaya ni Mika, ang tawag nga po sa small group ng kanilang simbahan ay VG o Victory Group. Mika, natanong ko kanina, napag-usapan natin kanina, ayan, you were victorious at ipagpapatuloy nating ipag-pray na yung victory mo over smoking, over vaping ay talagang long-lasting, na talagang hindi na natin yan babalikan. Ano yung mga natutunan mo so far? If you want to overcome an unhealthy habit, paano magsisimula? Ano yung mga steps na so far nag-work para sa iyo? Sa akin po talaga, lagi po akong naniniwala na mag-i-start lagi siya sa pag-faithful ka sa hinihiling mo. Kasi sabi niya nga po, di ba, sa Bible, parang lumapit ka sa kanya pag kung ano man yung kailangan mo at ibibigay niya. Hindi ko lang maalala yung Bible verse nun, pero natatandaan ko po yung thought nun. So, lagi po ngayon, lalo na sa lahat ng struggle ko financially, sa trabaho, lagi po akong humingi ng guidance, ng wisdom, knowledge, ng guidance ng Holy Spirit para ma-overcome po, makayanan po yung araw-araw. Though ngayon po mahirap po talaga sa trabaho, pero masaya po ako kasi kahit pa nag-excel pa po ako kasi parang bagong field po sa akin po sa call center. Though matagal na po ako nag-call center, pero lagi po ako nasa healthcare account lang dati for 6 years. Ngayon lang po ako ulit napunta ng telco. So, sobrang different at sobrang layo. So, lahat po ngayon, hiningi ko po sa kanya ng guidance. Laging kasi alam naman po ni Lord ko ano yung desire ng puso natin. So, kahit hindi pa natin sinasabi, pero lagi namang kailangan sabihin, mas magandang i-voice out mo, sabihin mo sa kanya kung ano man yung hiling mo at gusto mong mangyari. I-grant niya talaga. Ma-advise ko lang din po, kung alam naman natin na hindi naman makakatulong sa atin or mako-corrupt lang yung kung ano man yung magandang ginagawa na natin. Wala naman sigurong masama na i-distance na natin yung sarili natin sa kanila. Parang the lesser or the smaller the circle of your friends, the better pa nga para sa akin. Kasi at least, yung mga tao na lang na sinasamahan mo, yung mga taong alam mong ililid ka sa tama. Hindi na dun sa mga vices or everything pa. Ang very practical at saka tama yung mga sinabi mo, no? If there is a change that we want to happen in our lives, magsisimula talaga sa
relationship natin sa Panginoon. Yes. Holding on faithfully to Him, hindi ba? Yung verse na you were trying to quote earlier sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So kapag hiningi natin sa Panginoon, at lalo na yung hinihingi natin sa Kanya ay ayon sa kalooban niya, kasi minsan hingi tayo ng hingi sa Panginoon pero hindi naman pala makakabuti sa atin. If it is according to His will, talagang ibibigay niya yan sa atin. And then, so faithfulness, tapos sabi mo pangalawa, importante, pinipili din natin yung mga tao na bibigyan natin ng permiso na i-influence Sasamahan. tayo, hindi ba? Opo. Kung bad influence, edi lumayo na tayo. You don't really cut ties with them, lalo na kung mga kaibigan na natin. Pero mas isurround natin yung ating sarili ng mga tao na will lead us to Christ-likeness, sabi mo nga, na nagiging experience mo doon sa iyong victory group. Mika, paano ka napunta sa church? At paano ka nag-join sa isang discipleship group? Paano nag-start yung faith journey mo? Bata pa lang po talaga ako, aware na ako sa Christian world. Mm-mm. Uma-attend natin na rin po ako, bata pa lang po, sa ibang mga churches before. Tapos, before naman, active naman ako, kami nung partner ko, ng daddy ng baby ko. Mm. Pero hindi po yung 100% na faithful lang sa kanya, na yung sumusunod lang. So may mga pagkakataon din po na nag-backslide, alam mo yun, yung hindi po lagi sumusunod. Nag-start po ito last year kasi po I had a car accident. Medyo malala po siya kasi I was hospitalized for 2 months and I get an operation dito sa head ko, sa brain. Kasi kaya maikli po yung hair ko kasi before mahaba po ako. Yung buhok ko. Tapos na comatose din po ako. So sobrang daming nangyari. After po noon, yung kita ko yung mama, yung ate ng papa ko na yung unang nakaalam ng Victory Church dito sa amin sa Lancaster. Mm-mm. Siya po doon po yung nakalabas na po ako ng hospital, doon po nag-start na pinapa-attend na ako ng Victory Group, ay ng church. Tapos doon na rin po nag-start na makilala ko yung mga ka-VG ko, mga kasama, mga Victory Group friends ko. Pero nung mga una, ganun pa rin po, yun nga, meron pa rin po akong mga vices, tapos hindi pa rin po ako 100%. Parang, sabi ko nga po kasi dati, prior po akong aksidente siguro, kasi parang ang sama-sama ko na, sabi ko, hindi na rin ako nakaka-attend ng church, kahit yung panonorin lang, yung mga record, yung mga sa YouTube, ganun, hindi na rin po. Hindi na po ako nagta-tights. Tapos, tapos dumating na rin po ako sa point na parang hindi ko na siya pinaniwalaan. Parang kinestyon ko na kung meron ba talaga. Kaya sabi ko, Kung sometimes meron hindi na rin talaga ako na. naniniwala. Sabi ko gano'n. So, kinukonsider ko po yung nangyari sa aking accident is second life. Feeling ko po, lagi ko pa sinasabi baka pinalo na ako ni Lord kasi sobrang tigas ko na nung mga panahon na yun. So, yun nga, napalo na ako. Pero parang hindi pa rin ako tumido, parang gano'n. Pero nabigyan na ako ng second life, pero hindi pa rin ako yung sobrang sumusunod sa kanya. Lahat po talaga, eto lang po, very recent lang po talaga, like, start ng July, na parang, doon na I'm not really cutting ties, as mentioned nga po kanina. Doon sa mga naging ka-work ko before, naging close friends ko naman. So Mika, talagang totoo, no? Hindi porke pumupunta na sa simbahan ay meron ng relationship sa Panginoon. Gaya nga doon sa experience ninyo, di ba? Sabi mo nga, for many years kayo ng partner mo, pumupunta kayo sa simbahan. Pero wala pa talaga yung totoo, yung genuine na relationship with God. Dahil nito lang very recent lang yung nakikita mo yung totoong transformation sa buhay mo. Ano yung naging turning point? Was there a message in church na talagang tumatak sa puso mo and yun yung naging
dahilan bakit nag-decide ka, sige, talagang ibibigay ko na yung control sa Panginoon kesa ako yung nasusunod sa aking buhay? What happened during that particular Sunday na iba doon sa mga previous na pagpunta mo sa simbahan noon? Yung that Sunday po na umattend ako na nag-start po ako mag-stop sa pag-smoke. That Sunday po ako lang po talaga yung umattend. Kasi nauna na po sila, umattend na po sila ng morning service. Pero prior pa po dan, ng time na yun, pero very recent lang din po, like nung July lang din po, doon na yung nag-start na ako na, sabi ko nga po, gusto ko na mag-stop mag-smoke. And then, all of a sudden, grinant ni Lord, pinay-stop niya ako mag-smoke. Then after nun, mas naging eager ako. Mas naging eager po akong lumalim yung pagkakakilala ko kay Lord, yung relationship ko sa Kanya. Mas naging eager po ako na sumali sa kung ano mang activity na related sa school para pag Saturday and Sunday na wala akong pasok. Sa mga yung mga kasama ko lang, yung mga kasama ko sa church, nag-start po siya nag-start po yung every Saturday. Dati hindi po ako sumasama sa mga ka-VG ko na pag nagba-badminton sila. Tapos nag-start po na sumasama na ako. And then, last week lang po, na sinali na rin ako sa usher team ng church namin. Kaya sobrang saya din po nung yung tita ko, yung ate ng papa ko na nagsama sa church. Kasi sa akin po, ang saya din kasi sabi ko, okay lang po sa akin maging busy. Basta yung mga bagay na gagawin ko is mga Christ related. Tapos mas madali na rin pong umiwas. Parang maging i-align yung buhay ko sa tama. Kasi sabi ko nga po, like ko sinasabi kay Lord na thank you Lord kasi nararamdaman ko yung pagkilos mo sa buhay ko na ina-align mo talaga yung buhay ko sa plano mo. Sa kung ano man yung plano mo sa akin. Kaya mas madali na po talaga ngayon na magsabi sa mga ako sasama kasi meron kaming night and worship sa church, meron kaming activity sa church. Kasi yung magba-badminton ako kasi kasama ko yung mga churchmates ko. Hindi po dahil nagiging least excuse ko sila, pero yun po kasi yung totoo. And parang para sa akin, hinahayaan po ni Lord na marinig nila, maisip nila na, okay, hindi natin pwedeng pilitin to kasi yung gagawin niya church related yung gagawin niya. Kasi yung iba po may isip na, yung iba gagawin, sabihin sa'yo, okay lang yan, ngayon ka lang naman hindi atin. Yung mga ganun po. Sa akin po naintindihan nila. And masaya po ako na may nakaka-notice ng changes sa buhay ko ngayon. Like yung pag-stop ko sa pag-smoke, sabi sa akin nung binabago ko na daw yung buhay ko. Sabi ko, well, dati ko pa naman siya, gustong gawin, pero yung saya ng puso ko ngayon sa kanila, iba yung saya ng puso ko ngayon sa nangyayari sa akin na kahit nahihirapan financially, may mga problema, nagigipit, alam ko, hindi po ako sobrang burden kasi alam ko na may reason to at may way si Lord, gagawa si Lord ng way para may provide ako, may pangbayad ako sa mga kailangan kong bayan. So, ganun po yung feeling ko ngayon. Like, overjoyed po talaga. Mm-mm. Natutuwa ako para sa iyo, Mika. Talagang nararamdaman ko, tumatawid sa akin yung joy ng Thank you po. pagkakaroon ng newfound relationship with Christ and seeing the fruit of God, na Yes. nakikita na yung transformation sa buhay mo. Congratulations again for that wonderful Thank you po. decision that you made in your life na ibigay ang buhay mo sa Panginoong Jesus, magpasakop sa Kanya, at ngayon nagpapagamit ka na sa Panginoon, nagsiserve ka na sa ushering Yes. ministry ng church ninyo. Natutuwa ako, and I'm sure gagamitin ka pa ni God para yung mga kaibigan mo mahatak mo rin at madala mo rin sa Panginoon. Nakakatuwa itong ating kwentuhan ngayon. Talagang na-bless ako dito sa patotoo at sa kwento sa atin ni Mika ngayong araw.
Probably sa ating mga viewers at listeners ngayon, baka meron din kayong ganyang struggle. You want to give up smoking, you want to give up drinking alcohol or other vices in your life, pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Gaya nga ng sinabi sa atin ni Mika kanina, magsisimula sa tapat na paghakbang at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede mong gawin yan ngayon. At maaaring yan ang magiging simula para yung appetite natin sa mga vice na hindi makabubuti sa pangangatawan natin, sa pamilya natin, sa mga relationship natin, maaaring yan ang magiging unang hakbang para magawa na natin kung ano yung tama. Sige, mag-pray tayo. Let's pray for Mika and her son. Let's pray for her growth as a new believer in Christ. At ipanalangin din natin kung halimbawa ikaw yung dinescribe ko kanina na merong mga struggles na gustong isuko sa Panginoon ngayon. Panginoon, maraming salamat po at nakilala namin si Mika. Maraming salamat dahil dama namin yung kanyang excitement at yung joy na siya ay nakakilala sa inyo. At ngayon ay nararanasan niya ang mga pagbabagong ginagawa mo sa kanyang buhay. Salamat that she was able to overcome, Lord God, her appetite for vaping and for smoking cigarettes, pati drinking alcohol. Talagang walang imposible po sa inyo. At maaaring meron kaming mga listeners ngayon na ganyan din ang mga bisyo na gusto po nilang i-give up at gusto nilang itigil. Panginoon, by the power of the Holy Spirit, we ask that you also help them, transform them, help them to overcome these vices and unhealthy habits in their lives. Maaaring ngayon ka pa lamang nakapakinig dito sa Masayang Tahanan at na-encourage ka doon sa mga ibinahagi sa atin ni Mika kanina. And you also want to have a relationship with God, gaya ng relationship ni Mika sa Panginoong Jesus. You can pray this prayer, a simple prayer of acceptance, a simple prayer of acknowledging that we are sinners who need a Savior. Ipag-pray mo ito. Panginoon, kailangan kita. Ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang buhay ko sa sariling efforts ko lamang. I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. I give you full control of my life. Sa iyo ang buhay ko, sa iyo ang puso ko. Ang kalooban niyo po ang siyang masunod sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. If you prayed that prayer today, congratulations! You are now part of God's family. At gaya ng isang bagong silang na sanggol, syempre kailangan natin ng pamilya, ng community kung saan tayo manunurture, saan tayo lalago. I hope that if you prayed that prayer today, you will let us know about it para makapagpadala kami ng ilang mga babasahin para makatulong sa iyo sa iyong pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-family na tumutok ngayon dito sa Masayang Tahanan. Sana ay na-inspire ka sa ating kwentuhan at kung kailangan mo pa ng dagdag na mga kausap, panalangin, pwede kang mag-PM sa akin at sa amin dito sa Masayang Tahanan. Ako nga po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, masaya kapag ang tahanan natin ay pinangungunahan ng Panginoon. Masaya kapag tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang Masayang Tahanan po, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph.
Hihintayin ka namin uli kaibigan sa araw ng Sabado at sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan! Don't you worry about